Balikan po natin ang press conference na sinasagawa ni BIR Commissioner Kim Henares. Hindi ka pwede mag-minus ng anumang buwis. Maskin binayaran mo kung saan-saan lupalop ng mundo, hindi walang crediting ho yan. No? So, yun ho yung 208. So, sa 208, wala ho siyang kailangan ibigay na document tungkol sa binayaran niya sa Amerika o saan man. No? So, yung 208, ang amount nun is 700 plus million. So, dapat wala tayong argumento sa 208. No? Dapat wala. Kasi yung kino-complain niya yung tungkol sa hindi namin pagtanggap ng IRS na ano niya. No? So, sa 208, maski hindi siya nagpresenta ng original, tinanggap namin yung deduction niya. No? Sa 209 tayo pumunta. No? Sa 209 na income tax return niya, first, wala siyang dineklarang income galing sa Amerika. Ang batas natin, ganito, kung Pilipino ka, residente ka ng Pilipinas, kailangan ideklara mo lahat na income mo, saan man, lupalop ng mundo mo, kinita yon, no? Kailangan nakadeklara yan sa income tax return nyo. Ngayon, yun yung binayad nyo sa Amerika, pwede nyong iawas. No? Ito yung problema ng 209 income tax return niya. No? Wala siyang dineklarang American income. Dineklara lang niya yung Philippine source income under-declared pa ho. Wala siyang inawas, wala siyang sinabi sa income tax return niya na may binayaran siyang buwis sa Amerika. No? Ang proseso dito, pag in-audit ko kayo, ito yung income tax return nyo, hindi nyo na siya pwedeng palitan. No? So ngayon, alam namin magkano yung kinita niya sa Amerika, di ba? Kasi public information yan eh. Di ba? Inire-report nyo magkano yung guaranteed purse niya, pay-per-view niya, yung mga sports magazine, magkano yung kinita niya. So, nilagay na, ito yung dapat na dun sa income tax return niya. So, nakalagay yan dyan. So, kinompute ngayon namin yung buwis na dapat niya bayaran kasi wala naman siyang dineklarang binayad niya sa Amerika, so wala siyang iaawas. Diba? Kasi kayo dapat magdeklara na nagbayad kayo, hindi kayo nagdeklara sa income tax return nyo, so wala kaming iaawas. So, yun resulta ng 2009 niya. Pero despite that, no, na hindi niya dineklara, binigyan namin siya ng pagkakataon, 2 taon namin siyang binigyan ng pagkakataon. O sige, sabi nyo, binayaran nyo ang Amerika. Bigay nyo sa amin yung pinagbayad nyo. Pero sa tutusin, too late na ho yan. Kasi yun wala ho sa income tax return niya eh. So hindi naman ho kami pwede mag-volunteer na mag-deduct para sa kanya. Hindi naman siya nagdideklara na nagbayad siya. Di ba ho? So wala ho sa income tax return niya. Pero despite that, out of respect for him, o sige ho, bigyan nyo kami ng kopya ng IRS filing nyo, pakita nyo sa akin, kailangan namin yung original o certified true copy. 2 taon ho namin siyang hinantay. Wala ho siyang maipakita. Ito ho yung statement niya. Sa tingin ko, lahat naman kayo may Google, pwede nyo tignan ho sa media, ano sinabi niya day 1. Ang IRS, hindi nagbibigay ng original. Hindi nagbibigay ng whatever, certified true copy. Kaya wala akong maibibigay. Diba yan yung unang statement niya? Last week or early this week, ang statement ni Bob Arum, makakakuha kami ng certified true copy, pero kailangan 3 buwan bago namin makuha. Okay, assuming totoo yung sinabi ni Bob Arum. 2 taon kami naghantay. Bakit hindi niya ibinigay? 3 buwan lang pala, makukuha na nila. Di ba? Ngayon naman, ang state ni Mr. Pacquiao, nagwawagayway siya ng return niya. No? Sabihin na natin, anumang return yun, yung 208, hindi ho namin kailangan. Kasi pinagbigyan na nga namin siya eh. No? Yung 209, first, hindi ko alam kung anong klaseng return yung winawagayway niya, no? What he's waiving, I don't know what it is. I don't know whether it's certified true copy or photocopy. Alam niyo ho, ito ho simple rules of court principle. No? Tingin ko, maski sinong nag-aaral ng abogado,
May civil law siya, may criminal law siya. Nakalagay doon, yung pinipresentan yung document, admissible lang yon kung original o certified true copy. Hindi yung tinatanggap yung photocopy. No? So, yun ho, alam ho ng buong komunidad ng abogasya yan. No? So, yun hinihingi namin. No? So, pangalo ho, ito yung pinakamasimpleng analogy, no? Kung meron kayo nun, bakit hindi nyo binigay sa amin? Ano ho naman silbi ng dokumento kung tinatago nyo? Yung may problema ho kayo sa amin, di dapat sa amin yung ibinigay. What is the purpose of having it and keeping it? Parang analogy, para maintindihan ng tao, gutom ho kayo. Sa kwarto nyo, sa tapat nyo, may isang sakong bigas. At may manok na buhay or something. Gutom kayo. Nandyan nga ho yung bigas at yung manok, pero kung hindi kayo pupunta doon at magluluto kayo, hindi yan magiging kanin. Kung yung manok hindi nyo kakatayin at hindi nyo lulutuin, wala kayong kakainin. Diba? Kung tititigan nyo lang, gutom pa rin kayo hanggang ngayon. Diba? Same thing. Diba? Meron kayong documentation. Kung hindi nyo ibibigay sa amin, ano naman yung babasihan namin? No? So yun ho yung issue dito. Yung issue ng timing, May 2 ho kami nag-assess. Hindi ho siya nagprotesta. By June, final na yan. Kasi may 30 days kayo, no? Maskin pumunta kayo sa kote, di ba? Pag nagdesisyon ng kote, kung hindi kayo nag-apila ng 30 days, magiging final ho yan. So wala na ho tayong magagawa. Final ho yan. So by June, naging final. So naghantay kami, wala naman siyang pinapasabi na magbabayad siya. So nag-issue kami ng warrant of distraint and levy July 1. Tingin ko kahapon si Congressman Chango, 'di ba, meron din siyang winawagayway ng kopya ng warrant of distraint and levy ko. Nakalagay rin doon July 1, 2013. Hindi naman ho ako nagsisinungaling, no? So yun ho yung chronology ng event. Nagkamali ako, sabi ko, October siya nag-file ng kaso laban sa amin. August ho siya nag-file ng kaso laban sa amin sa Court of Tax Appeal, no? Petition for review. Ang posisyon namin sa korte, final na ho yung decision. Ano pa ho i-review natin? So, yun hong question na timing, July pa lang ho, naka-issue na yung warrant. Hindi naman niya pwedeng sabihin na hindi niya alam kasi August, nag-file siya ng kaso laban sa amin eh. So, hindi totoo na hinantay namin siya umuwi. Tapos, ganito nangyari. In the first place, siya nag-file ng kaso na. Wala ho kang pinafile na tax evasion. Wala ho kang pinafile na civil case. Walang ganung filing. Ang nag-file ng kaso is si Mr. Pacquiao laban sa amin. Na sinasagot lang ho namin. So, yan ho yung issue, no? Sinusunod lang ho namin yung batas. Katulad ho ng sabi niya na, alam nyo, yung single out, tingin ko sa binigay ko, paglatag ko sa inyo ng facts, masasabi nyo bang single out ko siya? Hindi ba ho, yun na nga ako kuminsan yung prinsipyo na sabi ko na nga, na siguro dapat, ginagawa lang natin ang dapat gawin, huwag tayong masyadong mabait. Kasi yun na nga, pinagbibigyan na nga siya, kami pa yung mali. Di ba? Kami pa yung masama. Kaya nga, pinapagalitan ko yung mga tao ko na masyado kayong mabait eh. Tapos ngayon, tayo pa ngayon ng napapasama. No? Kung naging stricto kami, at magrereklamo siya dahil stricto kami, di wala, para sa akin, okay lang yun. Yun na nga, lahat ho ng leeway, binigay na ho namin, kami pa ngayon ng masama. No? Parang unfair naman ho yan. So, first, hindi ho siya sinisil out. In fact, binigyan na nga ho namin siya ng maraming leeway. No? Second, ano gusto niyang mangyari? Alam nyo, ang batas ng Pilipinas, ginawa yan ho para i-apply sa lahat. Kung ikaw kumikita, ito ho yung batas. Yung batas na yan, wala naman yung sinasabi, kung mayaman ka, ito ho gagawin nyo. Kung mahirap yon, ito yung gagawin nyo. Kung sikat siya, ito yung gagawin mo. Kung hindi siya sikat, ito yung gagawin niya. Wala hong ganyan sa batas. Ang batas, iisa lang yan. I-apply mo ho sa lahat na tao. Pantay-pantay ho yan. No? So, as far as we're concerned,
ganun ho yung trato namin, no? So, yun ho yung treatment namin. Siguro, unfair naman ho sa inyong lahat at sa akin na taxpayer, di ba? Kasi kayo lahat, kumikita kayo, wini-withholdan kayo ng buwis, ine-expect kayo sumunod sa batas, di ba? So, unfair naman na hindi ho namin siya imo-monitor based on dun sa batas na yan, di ba? Kasi pantay-pantay ho tayo sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. So, yun lang ho yung gusto kong i-clarify. No, na siguro, bago ho, kasi ang nangyayari ho, drama na ho nangyayari. No? Ang role namin, ipatupad ho yung batas. Kasi kailangan ho ng bayan na mangolekta kami ng buwis. Kasi malaki ho kailangan natin gastusin para suportahan lalo na yung mga mahihirap at nangangailangan ng tulong ng gobyerno. No? So, yun lang ho yung ginagawa namin. Wala naman ho kaming ibang ginagawa. At as far as we're concerned, hindi ba ho, ang kailangan ng bansa natin is ipatupad ang batas. In fact, kung nagpapatupad kami ng batas, pwede mo i-erase yung pangalan ng tao. Dapat pareho pa rin yung resulta. No? So, yun lang ho naman. At yun lang ho ang ginagawa ng Bureau of Internal Revenue. So, meron ba ko yung tatanungin? Mahaba yata listahan mo. Okay. Mag-clarify ko lang. So, yung 2009, and he did not declare his income sa Amerika. Yes. So, if he did not declare here in the Philippines, and you evaded tax. You have misdeclared. You have failed to supply the correct information in your return. So, yung pa lang, ma'am, may violations. Oo, meron na ho. How sure are you, ma'am, na he misdeclared? Kung sinabi niya na wala akong income sa Amerika, Kayo naman ho. Di ba kino-cover niya yung laban niya? 209. Ilan ba yung laban niya? Marami siyang laban sa 209. paano niyo ma'am i-compute? When you were assessing him, Based on the reported guarantee purse, reported pay-per-view, here, boxing purses, pay-per-view sales share, West and East, closed circuit sales share, share on gate sales, on online ticket purchases, merchandise sales share, endorsement contract local and abroad. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag celebrity kayo, hindi naman kayo makakatago eh. Kasi lahat na kinikita nyo, sinasabi sa buong mundo. Di ba? At yan po ay napanood natin ang bahagi ng press conference na isinasagawa ni BIR Commissioner Kim Henares. Binanggit po ng BIR ang mga hinahabol o sinampahan nila ng tax case sa ilalim ng Run After Tax Evaders or RATE program. At ipinaliwanag din ni Henares ang kasong kinakaharap ni Sarangani Representative Manny Pacquiao sa kanilang ahensya. Sabi po ng BIR, tinanggap daw nila ang tax deduction ni Pacquiao noong 2008, pero noong 2009 wala raw idineklarang income o kita mula sa Amerika si Pacquiao. 2 taon daw nila itong hinintay pero walang maipakita ang kampo ni Pacquiao. Kung nariyan naman daw ang dokumento, anong dahilan at silbi nito kung itatago lamang. Kaya ano raw ang pagbabasehan ng BIR kung hindi raw ibibigay ang dokumento sa kanila. Kaya nagresulta po sa pag-i-issue ng warrant of garnishment noong July 1, 2013, August 2013 naman ng maghain ng petisyon ng kampo ni Pacquiao sa Court of Tax Appeals para ibasura ang naturang warrant at suspendihin ang buwis na pinababayaran sa kanya. Samantala, susubukan po namin kunin ang panig ng kampo ni Manny Pacquiao kaugnay ng mga naging pahayag ni BIR Commissioner Kim Henares. At yan po ang may init na balita sa oras na itututok lamang po dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo, ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po.